sa background natin. So, dito tayo ngayon kasi pipick upin ko na yung pangalawang visa ko papunta sa China kasi yung una kong visa ay na-expired na at kumuha ako uli ng panibagong visa. So, bali 14 days din na hinintay namin yung visa na yan at ngayon ay araw ng pag-pick up ko. So, nandito ako ngayon at maglalakad tayo ng 7 minutes from here papunta doon sa embassy ng China. So, ayan, samahan nyo ako guys. Maglalakad tayo at hindi ko pa sure din kung nandyan na nga kasi wala namang message na natanggap ang amo ko kasi sabi sa akin noon i-message lang daw yung amo ko pag nandyan na, pero hanggang ngayon wala pang message. Pero sabi ng amo ko kailangan ko na daw makuha kasi babalik ulit kami papunta sa China. Babalik ulit kami at ayan, pinapunta niya ako ngayon. Katatapos lang din namin ni alaga ko mag-exercise. Galing kami sa gym. Tapos iniwan ko na siya doon kay ate habang nakababad yung kanyang paa kasi binababad ang kanyang paa pagka hapon sa linagang luya, na dinikdik na luya. So ayun, iniwan ko siya kay ate. Si ate na magtatapos noon. Sinit ko na lang yung time ng 20 minutes para si ate na yung mag-ayos sa kanya. At umaya naman ako ay ilalaygan ko siya, itataas yung paa niya. Ito lang ang ginagawa namin araw-araw. Tapos imamassage ko siya. So yun, pagdating ko mamaya, kaya ayan, magmamadali tayo dito, pero hindi ako talagang magmamadali kasi sila may gusto nito. So mahangin guys, maingay. So ayan, naglalakad ako. Medyo maugong yung ating ating video. Dito ngayon sa mga restaurant, mga pala nandito, mga Pilipino yung mga nagtrabaho dyan sa restaurant na yan. Ayan, dami mga Pilipino pala dito nagtrabaho sa restaurant. So ayan guys, nakuha na natin ang ating passport at nandito na yung visa, nakadikit. So masaya na yung amo ko. Masaya na yung amo ko kasi may visa na uli ako. Yung 3 months na yun, 2 week ko lang siyang magagamit. Bali, dalawang beses lang ako pumunta or mag-enter sa China. Tapos, kukuha uli ako ng panibago. Halimbawa, pag nagamit ko yun, ang 3 months na yun sa isang buwan ay nakadalawang balik ako doon. So, expired na yun. Kahit July pa yung expired na yung aking visa. Pero pag nagamit ko na lang ngayong buwan na to, ng 2 beses ako naka-enter doon, expired na yun. Kailangan ko ulit kumuha ng panibagong visa. So, ganun yun. Hindi katulad ni ate na binigyan siya ng isang taon na tayo binigay kay ate. Kasi matagal na si ate sa kanila. So, ayun yun. Doon din binabasihan ng embassy. Ilang buwan yung ibibigay sa iyo na visa. So, ayun yung binigay sa kanya yung kasi 8 months pa lang ako dito sa kanila. So, binigyan ako ng 6 months na visa papunta sa China. So, ayun guys. Mayroon ako nakasabay ngayon lang. Hindi ko sila nag-videohan kasi hindi lahat ng tao ay gusto ng video. Nagtanong sila sa akin. Tinanong niya ako muna kung Pilipina daw ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, na-reject daw siya. Na-reject daw yung kanyang application. Yung application niya ay na-reject dahil hindi siya nag-report siya, pero hindi niya ibinalik yung passport niya at saka yung yun nga, yung passport at saka yung notice na binigyan kasi kami ng notice niyan noong kami ay binigyan ng visa na una, na first time bibigyan kanya ng notice na sabi doon ay pag nakalabas ka na
nakabalik ka na dito sa Hong Kong at naka-enter ka na sa China at nakabalik ka na dito sa Hong Kong, ay mag-report ka doon sa sinasabing address doon sa notice na yon. So yun ang ginawa niya, nag-report naman siya, kaso nga lang hindi niya pinalik yung kanyang visa, ang kanyang passport doon sa embassy. So na-reject siya, nagkaroon siya ng violation. Ngayon hindi siya inapproban. So hindi siya na-approban sa ngayon. Ayun, dalawa sila ng kanyang kasama na hindi na-approban. Sabi doon sa sulat na ibinigay sa kanya, binasa ko, bali 3 months na hindi siya pwedeng kumuha ng visa kasi nagkaroon siya ng violation dahil sa hindi pag-report. So ayun yun guys, yung bagong patakaran niya yun. Wala naman yan dati nung nandun pa ako sa dati kong amo. Wala akong report na pinagdaanan. Pero ngayon may report ako na pagdaanan. At natagumpayan naman natin. Naging smooth yung lahat, na naging ayos na. At nandito na, hawak ko na nga ngayon ng aking passport at saka visa. So yung kasama ko ngayon, nakasabay ko ngayon na isang Pilipina, ay ayun, nagkaroon sila ng problema. So hindi siya makakapasok o hindi siya makakapunta ng China. Hintayin niya muna ang 3 months para matakpan yung kanyang violation. May nagkaroon sila ng violation. Ayun nga. So ayun yung karanasan natin ngayong araw na to guys. Uwi na tayo kasi may trabaho pang naghihintay. Yan, kailangan ko umuwi na kasi yung alaga ko kababad yung kanina si ate na nag-asikaso noon. At ayun, kailangan na natin umuwi. Nakapambahay lang ako niyan guys, hindi na ako nagpalit. So ayan, salamat sa inyong pagsama guys. Ito yung update ko ngayon sa aking pag-apply ng visa sa China. So ito yung update ko. Salamat sa inyong pagsama at walang sawang nagsusuporta dyan. Kahit kailan nilalang yung videos ko, salamat pa din. Kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification button at share na din at mag-comment. Ayan. Thank you guys and God bless you all.